Pagban ng TikTok apps sa mga opisina ng gobyerno, makatwiran ba? Noon pa man, nais nang ipagbawal ng National Security Agency ng Pilipinas ang TikTok sa device ng pamahalaan. Kasi hinala nila na pang-espiya lamang daw ng China ang micro-blogging at e-commerce platform na ngayon ay in sa apps na ito. Nanganganib daw ang seguridad ng Pinas lalo na't may hidwaan pa rin ang Pilipinas at China sa pinag-aagawang karagatan ng West Philippine Sea. Ang TikTok ay produkto ng ByteDance sa Beijing, China at itinatag ito ni Chinese citizen Zhang Yimin noon pang 2012. Nilunsad naman ang TikTok sa China noong 2016 at sa karatig pang mga bansa noong 2018. At isa rito ang Pilipinas na lalong pang pinatingkad noong panahon ng pandemya, gawa na ang halos ang lahat ng tao ay nasa kani-kanilang bahay dahil sa quarantine na dulot ng mapansalang COVID-19. Samot-sari ang mga espekulasyon ng National Security Agency. Isa na rito ay ang pagiging diktador daw ng China Communist Party o CCP sapagkat inobliga sa 2017 National Intelligence Law na tumulong raw ang lahat ng kumpanya at mayayamang Chinese sa internal at external na surveillance at strict at isikreto ang pakikipagpartisipasyon nila. Gayun din, may napansin ng iba't ibang bansa katulad ng Amerika, Canada, European Union, Australia, New Zealand, Japan at India na ang mga unang video na kumakalat at pinakalat sa TikTok ay para bagang isang propaganda ng China Communist Party People's Liberation Army o CPP-PLA. Base pa rito, napag-alamang may TikTok servers sa China na konektado sa overseas servers. Siyempre, Chinese citizen ang namamahala nito. Maaari nga naman silang mag-espiya. Kaya agad binawal ng mga nabanggit na mga bansa ang TikTok app sa kani-kanilang government devices. Itinatuwa naman ng TikTok Philippine Manila ang nasabing pag-i-espiya. Kahit pa daw ito ay 60% ng shareholders nito ay mga dayuhan at wala namang katibayan sa hinalang espionage o pang-i-espiya at kung may kasong nakabinbing sa mga akusasyon na ito. Pero para sa akin, simple lang ang aking pananaw sa bagay na ito. Sa tingin ko, wala namang malinaw na katibayan sa usapin ng pang-espiya. Kasi nga, may tinakda naman sa utos sa batas na isikreto o i-private ito at may disclosure naman kung papayag at pahintulot at may pahintulot mula sa gagamit nito. Ikukulong naman ang may mapatunayang lalabag sa mga nasabing privacy. At bukod pa ron, may mga community guidelines naman ang paggamit nito. At panghuli, aminin man o hindi, isa ang TikTok sa sumalba sa ating pagkabagot at sa uri ng mental health sickness during the pandemic. Kahit nga ako ay naging isa sa mga nakagawa ng content. Nagpapatawa sa mga nanonood at mag-enjoy sa aking mga content. At ngayon siguro kahit tanungin ko ang ibang mga classmate ko rito, baka may parcel pa sila na parating sa oras na ito through TikTok shop or store. Yan lamang po. Maraming salamat. Alan Marabilla Castillo po mula sa BPA 1B.